In all honesty. Okay. Kayo po. Kayo po. Pero Congressman, no? Alam niyo, usap-usapan itong nangyayari po sa yung problema ng mga Iran, no? Nila Sultan. Pero isa rin yung problema yung itong nangyayaring eleksyon na napapatunayan yung Picos machine, mukhang problemado. Ay hoping wala man lang initiative to question ang issue kaya sa paggamit ng unsolicited Picos election, questionable yung parts, etc. Bali, ongoing naman po kami sa Congress, tuloy-tuloy po yung bago tayo mag-recess. Tuloy-tuloy naman yung demonstration ng Picos machine sa Congress. Palagi ko hindi kami nagkulang dun sa Congreso in terms of bringing up. Naka-attend ako ng isang hearing wherein din actually Chairman Hernandez lahat ng mga naging problema during the past elections, which ilang beses na rin nila demonstrate that they try to address itong mga observations ng mga mambabatas. Nagkaroon kami ng several hearings when it comes to that, na-demonstrate din naman sa atin. At parang nakikita naman namin na mas maayos pa rin yung Picos machines. Ako, for me, I'm a firm believer na mas maayos pa rin yung election noon kaysa yung mga previous elections. Yung nagdaan po yun. Kasi ang problema natin ngayon, may 2030 election, it has been proven at nandun sa batas, nandun sa contract, na national document, at saka ng government smart market, kailangan ibalik yung nandun yung security features, especially the digital signatures ng Board of Election Inspectors and Supervisors. That's number one. Number two, yung compact flash guard na dapat gamitin, pag-aari ng Dominion Canada na nag-awad sila ng smart market, kaya wala na tayong lehitimo na compact flash guard and other cards na dapat gamitin ng smart matic. So what I am trying to say, para din po sa inyo to, kung totoo yung sinasabi ni Comelec Chairman Sixto Brigates, no, na bumili na lang ng smart matic sa China ng mga cards or Picos machine, it will become illegitimate and the result will be fake. Imagine, masuswerking kayo, fake, ang mga parts, equipments, and cards. Yung laman ng technology na magpapatakbo, how do you react to this? Well, we will look into that. Kasi syempre, there's always a side to every story, diba? So, kailangan, lahat naman yan ipapresent sa mga kandidato even before papating contact flash. Kasi bago magsimula yan, normally, parang ilang days before election, pinapakita naman lahat ng gamit sa lahat ng kandidato, sa representative ng mga kandidato. So we'll look into that. Thank you for that information. And I will call the attention of Comelec to ask kung anong situation ng mga compact flash drives. Yeah. Natin kayo. Now, the issue. Kanina po, Raul, you are a guest. Let me just remind you. Raul. Okay. Kanina po, pinag-usapan namin, meron palang malaking problema ang mamamayan sa Mega Manila tungkol sa tubig. At lubos-lubusan dito, yung patuloy na sobrang paningin ng Manila at Manila Water. Sa nangyayari, sa isang ordinaryong organisasyon, pag nagpa-file ng kaso sa mga higanting korporasyon katulad Manila at Manila Water, parang basura lang ito Kayo bilang magbabatas ay makapangyarihan sa usapin ng mga ganyang issue pang mamamayan. Meron na po ba kayo o alam po ba ninyo itong sobrang paninigil ng tubig sa mamamayan ng Mega Manila? Maraming salamat, Ed, for that. As a matter of fact, ako po yung nagsimulang maglabas dito sa Kongreso. Sinimulan ko sa isang privilege speech mga a year and a half ago na ako nga yung nagsiwala ng lahat ng mga na-observe ko na overpricing ng tubig natin dito sa Mega Manila. So, medyo matagal ko na po ito, nag-investigation na kami, nasarado na rin yung investigation at nagkaroon na rin ng committee report. At yung committee report, nagsasakayan din talaga na magulo ang sistema ng pagpapresyo ng presyo ng tubig natin sa ngayon. At talaga nandun, nakita na maraming mga unimplemented programs and projects na napapasa sa atin. At yun ang pilit natin hinahabol sa MWSS na huwag payagan
ang mga singilin na hindi naman dapat kasama, katulad ng mga unimplemented projects na ang tinawag nga nila dito is ghost projects kasi binabayaran na natin pero wala pa naman siya. So ito yung pilit na hinahabol natin na bakit tayo nagbabayad sa isang bagay na hindi pa nagagawa samantalang pribadong korporasyon ang dapat gumawa nito. Kaya tayo kumuha ng konsesyonaryo kasi gusto natin merong tagapag-abono para sa atin para hindi mabigat para sa consumers ang pagbabayad nito. So yung sinasabi mo, yung pag-file ng kaso, binigay namin lahat ng investigation namin sa Kongreso, dito nga sa isang interesadong grupo, yung Water for All Refund Movement, at sila ang mga nagsampa ng kaso. At sa punto namin, natapos namin ang lahat ng investigation sa Kongreso. At yun nga, mula sa committee report, makikita natin na sinasangayunan tayo ng committee na kailangan talaga mas may isaayos ang regulatory system ng water industry. Imagine, from 2 pesos o 3 pesos, pangako ng ganyan mas mura. Yung pala magmumura ang mamamayan. Si Siena, nagagalit, hindi makapaligo Siya. Ma'am, good morning. Ma'am, meron kong interview kay Comelec spokesman Jay Cimenez, and then sabi ko niya, majority ng mga violators pagdating sa sizes ng election materials are coming from the party list groups. During the backlash operation, may mga nakita rin kami na iba doon, mga tarpaulins or posters. Paano yung ina-address yung issue considering that very active yata yung supporters nila? Sa pagpo-post ng mga... Mula po ng Feb 12, yun nga po, wala pang masunurin na nga po namin. Ewan ko, in-report niyo po sa amin kung meron, pero sa pagkakaalam ko, wala po kami na-violate ever since noong Feb 12 natin kasi yung mga previous to that announcements of programs. But as far as we're concerned, hindi na nga po kami nagkakabit except sa common poster areas. Dahil para sa kaalaman ng lahat, anybody can file a disqualification case. So, wala nang filing fee na needed for that. Kaya talagang ngayon, maingat talaga lahat. At saka, yun nga lang din, ang sana tignan din ng Comelec, meron din mga masasamang loob na pwede gumawa dito sa amin na kahit hindi kami. Dahil actually, pagpagawa ng tarpaulin, ang daling gawin, yung gayahin yung logo namin. Kasi as far as we're concerned, ako sa common poster area lang, bahay-bahay na lang po kami mag-branding talaga eh. Kasi yun na lang ang tanging paraan para gusto rin namin pakiisa sa Comelec. Dahil gusto natin malinis yung kapaligiran, walang kalat, wala rin aksidente na nadudulot ng aming mga posters sa aming mga tarpaulins. Kaya kung sa aming parte lang, ang bagong generasyon, sumusunod talaga kami dito. At sana rin, sana tignan yung Comelec yung angulo na pwede rin may gumawa sa amin. Nagagayahin lang yung tarpaulin namin, ididikit at sasabihin kami ang nagkabit dito. Bahay-bahay talaga. Although kami, we're very vigilant. Kung sabihin nakita kami, alam namin hindi kami nagkabit, kami na rin namintahan dyan. Kasi kailangan vigilant kami yun. At nakiisa pa, we're happy that Comelec is doing this. Nakakatipid kami. Mas masaya kami that Comelec is strict because in that way, nakakatipid kami ng pera. Okay, follow doon sa sa tanong ni Pierre. Pinakamalinis sa Pilipinas noon, mga Pilipino Pero nung naging natuto ng politika ng mga Pilipino, pinakamarumi ang nabansa natin tuwing panahon ng eleksyon. But ang isa po, Madam, siguro magbabalik ka daw lang ako. Kayo, ano nangyari doon sa mga napakahalagang batas katulad ng Freedom of Information? Bakit parang pinag-report, pinaglaruan lang yan sa kamera? Bakit po? At kasama na yung iba pang mahalaga. Well, mahalaga yung freedom of information as a matter of fact, author din